So, welcome back sa ating channel mga call. Sa video na to mga call, pag-usapan natin yung ating conversion sa ating mga DE. So, ito yung ating sample ngayon. Ito ay DE62W. So, mostly mga call yung conversion ng DE62W is binaliktad yung ating RAC-in. So, sa akin yung ginawa natin is hindi natin binaliktad para iwas po kalampagin yung ating unit. So kadalasan kasi yung mga baliktad sa aking obserbasyon, based on my experience, kadalasan po is maging kalampagin yung unit. So yung bracket nito, ayan, yung bracket nito is mas maiba na. So yung alignment mag-iba din. So yung ginawa namin is ginamitan namin ng secondary gearbox or yung tinatawag na baki-baki. So ito yung ating rack-in, then ito yung ating secondary gearbox. Yung isa nito is nasa loob. So ibig sabihin mga call, hindi po magalaw yung ating original na rack-in dito sa ating conversion. In case man masira yung ating rack-in, hindi na tayo kailangan maghanap pa ng magko-convert ng ating rack-in. Bibili na lang tayo sa surplus, then lagay na natin kaagad. So ang ganitong mga setup mga call, yung alignment galing sa Japan, hindi na po mabago. So yan, so ito yung mga ginawa namin. So meron tayong mga nilagay dyan para iwas yung mga leak sa tubig. Wala pong hindi makapasok yung tubig dun sa ating loob ng ating sasakyan. So ito yung ating tsura. So titingnan naman natin yung ating mga DE64B or W. So si DE64B at saka W, pareho lang po yung kanilang conversion. So yan mga call, ito yung ating conversion ng ating DE64B at saka DE64W. So ito yung ating original na rack-in. So ito po yung power steering. Original po yan, hindi natin ginalaw yan. Kung ano yung alignment dun sa Japan, ganun rin dito. Wala po tayong babaguhin. Yung ginawa lang natin, naglagay tayo ng coupling. Yan, coupling yan. Naghanap tayo ng magandang coupling. Then yung ating secondary gearbox. Yung isang secondary gearbox, ito po. So ito yung ating pangalawang secondary gearbox. So nagano tayo ng coupling dito. Yan. Isa, dalawa, tatlo, apat yung coupling. Medyo magastos talaga itong conversion na itong mga call. Kasi kailangan natin bumili ng itong ating secondary gearbox. So medyo may kamahalan din ito. So yan. Ito. Gumawa tayo ng bracket. So nakasulid po yan. Yan. Nag-ano tayo ng solid yan. Pero bolted yan para kung masira yung ating secondary gearbox. Yan. Kung masira man itong ating secondary gearbox, madali natin matanggal kasi naka-bolt po yan. Oh. Naka-bolt bracket, nakasulid dito. Yan, nakasulid po yan. Yan. Yan dito, naka-bracket din. Yan, ito yung bracket niya. Din naka-bolted doon. So, napaka ano yan, kahit alugin nyo pa, hindi po yan aalog. So, naka-plaster yan ng maayos mga call para pag-ikot ng manibela, hindi gagalaw yung ating mga bracket. Ayan, hindi gagalaw. So para mawala yung mga kalawang niyan, hindi muna natin binalik yung ating radiator para maisali sa pintura. So may mga ipakita ako na mga unit na on process yung pintura. So ito on process yung pintura din ito. So yan, lipat tayo sa kabilang unit. So yan mga kalo. So ito yung ating DE62T, yung drop side natin. Ayan, ito yung kanyang conversion. So kadalasan din sa DE62, binariktad din. So tayo lang po yung gumawa nito dito. Kahit sa Cebu or sa Davao, tayo lang po yung gumawa nito sa DE62 na mga unit. Pero sa DE64W, marami po yung gumawa nito na lagyan ng secondary gearbox. So yan yung ginawa natin. Yan, pinturahan po siya lahat.
Ayan. So dito mapinturahan din to pag mag undercoating na po. So tanggalin yung mga gulong, iangat konti para pag mapinturahan hanggang sa makikita ng mata ng ating pintor, matamaan po siya ng undercoating. So ayan, pakita natin yung another sample na nakita yung ating secondary gearbox. So ayan oh. So ito yung ating secondary gearbox ng DE62W. So yan, ito yung ating rack in. So yan, undercoat pa yan sa ilalim. Ito dito kulay red, and this part is matamaan nito ng undercoating. So yung kulang nito is undercoating na lang po, yung process po yung pag ano natin rewiring. So yan, baklas po yan lahat sa ating painting. Yan, makita natin. Yan, so yan po talaga yung ating ginagawa para maano natin yung quality ng ating chine-check up natin yung wiring, chine-check kung ano yung kailangan, kung gumana ba lahat. So ito, yung kulang nito is undercoat na lang. So pakita natin, abangan nyo sa next vlog natin kung ano yung mga ginawa natin during sa undercoating. So yan lang po yung ating video for today mga kol. Maraming salamat po sa lahat ng sumaybay-bay sa ating channel. Maraming salamat po, and God bless po sa lahat. Bye bye, ingat, and thank you.